you to open your Bible in Matthew chapter 5, verse 13 hanggang 16. Matthew chapter 5, verse 13 to 16. These are some of the popular verses na laging nababasa natin sa devotion or sometimes nakapost po yan, hindi lamang sa FB, kundi sa mga sasakyan. Let us look at these verses. Ganito po ang ating mababasa. Ye are the salts of the earth, or salt of the earth. But if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? It is henceforth good for nothing, but to be cast out and be trodden under the foot of men. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. So let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, purihin ka sa pagkabasa ng banal na salita. Salamat, Panginoon, sa mga talatang ito na nagpapaalala po sa amin ng kahalagahan ng buhay bilang isang mananampalataya kay Kristo. Father, as I expound your word, Lord, help us hindi lamang na maunawaan ang mga bagay na ito, pero higit sa lahat, ito po'y maisabuhay po namin. Panginoon, napakarami na pong mensahe namin napakinggan, kaya tulungan niyo po kami na magkaroon po kami ng fresh new eyes, O God, to behold and to have a joy in our hearts every time we hear your word. And ganoon din po, dalayan po, Panginoon, ano man ang kataasan na meron kami. Patuloy po nawa na magpakababa po kami. Upang sa ganoon, magalak po kayo sa aming pagsamba sa pamamagitan ng pakinig na iyong mensahe, sa pamamagitan ng pangangaral ng iyong banal na salita, Ama. Lord, wala po kami ibang nanaisin kundi ang mapalapit sa iyo. Kaya tulungan niyo po kami na lagi po namin ito maisabuhay sa aming pong paglakad. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari po tayo maupo. The title of the message for this morning is Spotlight. Spotlight. The focus or the purpose of why we shine. Ulitin ko, the title of the message this morning is Spotlight. The purpose of why we shine. Now, kapag sinabi po nating spotlight, si Tita Rose alam niya sapagkat nasa electrical industry po siya. There are many types of light. Okay? Merong ilaw na pang night light. So meaning hindi siya masyadong maliwanag, but just to give you enough light for you somehow na makita yung dadaanan mo. Meron din naman tayo tinatawag na house lights, kagaya po ng, nandiyan po sa atin ngayon. Okay? So, ang purpose po niyan is to give a brighter light so that, ang purpose po na, kagaya niya, nag-aaral kayo, nagbabasa, talagang maliwanag at hindi siya masakit sa mata. Meron din po kagaya na tinatawag po nating dim light. And those dim light are, what's the purpose? For design. Okay? Para at least maging refreshing din siya sa eyes. Although it's not for the purpose of reading, pero aesthetically speaking, nagiging maganda yung lugar. Now, spotlight is different. Okay? Spotlight, ang purpose po niya is to focus on something na tinututukan ng ilaw. Okay? That's the purpose of spotlight. Now, sa buhay ng isang mananampalataya, we are called to become light of this world. Amen? Tinawag tayo upang maging ilaw ng sanlibutan. And that is according in verse 16. Kaya sabi dyan, let your light, okay? Let your light so shine before men. Yan. So shine before men that they may see your good works, okay? And glorify your Father which is in heaven. Now, tignan po muna natin yung context bago po tayo magpatuloy. Okay? Kasi sinimulan po natin sa verse 13 hanggang sa verse 16. Kasi ang whole chapter 5, ito po yung pagkatapos po magturo ang Panginoon sa kanyang mga alagad about the Beatitudes. So meaning, it speaks about those followers of God
how to live their lives for the glory of God. So yun naman talaga ang purpose ng tao eh. The chief end of man is to glorify God. Nakikinig mo ba kayo? Ulitin ko. The chief end of man is to glorify God. Ang pinakadahilan, ang pinakalayunin kung bakit tayo nabubuhay ay magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. And if you will miss the idea of that purpose, then walang kwenta ho ang buhay. You're just trying to live or you're just trying to, exist. Living is different from existing. Hindi ko alam sa Tagalog paano kukunin yan. Diba? Iba yung nabubuhay ka, iba yung buhay ka lang. Siguro pinakamalapit na yon. Kasi pag sinasabing buhay ka, ibig sabihin meron kang layunin, meron kang gagawin. Hindi kagaya ng buhay ka lang. Ibig sabihin, alam mo yun, nandiyan ka lang, parang display ka lang, hindi ganun ang layunin ng Diyos. The reason why Jesus came to this world is to save us and to give us life. According in John chapter 10, verse 10. I have come that they may have life and that they have it more abundantly. So yung buhay na yan ay hindi mo dapat gugulin according sa gusto mong isabuhay. Okay? Hindi ka nabubuhay just to be happy. Kasi ngayon marami ng ganyang konsepto eh. Okay? So ang whole existence ng kanilang buhay is what? To be happy. That's the idea of humanism. Pinag-aralan namin sa cat and dog theology. So meaning, hanggat masaya ka, then you are fulfilling your what? Purpose in life. Pero tanda po niyo hindi yan ang dahilan ng buhay. Okay? The chief end of man is what? To glorify God. Ang nangyari kasi dito mga kapatid, pinutol yan ng kaaway. Alright? So ang nangyari po dyan mga kapatid, ginawa ng kaaway, tinanggal po sa atin yan. So ano ginawa ng Panginoon? Nung na-born again po tayo, we have now the opportunity back to us to what? To give the glory to God. By the way, that's the very definition po ng word na religion. Okay? Hindi naman masama per se ang religion. Ang binibigyan po natin ng emphasis ng religion versus relationship ay too much religiosity without God. Pero ibig sabihin po ng religion from the word rele and gare. It means to connect again. Yun ang ibig sabihin po ng religion. To connect again. Alright? Kasi nga may naputol. So dito sa pagkakataong ito, we are talking about our purpose. Okay? Our purpose. Our purpose that God has given us. Yung layunin na sino nagbigay? Ang Diyos. No, make no mistake about it, mga kapatid, mga minamahal. Merong dahilan kung bakit tayo nandito. Well, as a Christian, okay, bilang isang mananampalataya. Kasi kung di ka mananampalataya, walang ibang layunin ang Diyos sa'yo kundi makakilala ka sa Panginoon. Tama? Hanggat hindi ka nagiging mananampalataya kay Kristo, walang sense ang buhay, wala kang layunin. Pero naging mananampalataya ka na, you have now, what? The access for you to have the wisdom for the purpose na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Now, dito sa pagkakataong ito, mga kapatid, sabi ko nga po kanina, spotlight has a purpose. Okay? To shine on the one in which we focus on. Yan ang purpose ng spotlight. Diba? Bagay, dito, ang ano natin, kagaya nito. Spotlight to mga to eh. Spotlight, isang direction lang kasi siya. Hindi siya kagaya ng mga ibang ilaw na sabog yung ilaw. Lahat naliliwanagan. Okay? So spotlight, it focuses on something. Okay? Depende sa tinututukan niya. Although the idea of Matthew 5:16 is to give light to all, I want you to understand, mga kapatid, na kinakailangan nating ibalik na ang ating pong liwanag ay para itutok lamang sa Panginoon. Nagigets po ninyo? It's not about our needs. It is not about our situation. It's not about the people we love or people around us. It is not about us. Pero yung light na meron po tayo is to give what? Glory to God. To focus on the Lord. Now, ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid, mga minamahal? Tingnan po natin. Sabi po kasi dyan, sa 13 and 14 muna tayo. Una, sabi dyan, ye are the salt of the earth. Tapos sa 14, ano sabi? Ye are the light of the world.
Ang tawag po natin dyan is identity. Kasi pinapakilala. Ikaw. Naintindihan nyo? Ikaw. Mga kapatid, there's so much crisis identity in the churches nowadays. Kasi kung hindi mo kilala kung sino ka, hindi mo malalaman kung ano yung gagawin mo at hindi mo malalaman kung saan ka papupunta. Naririnig niyo ba ako? If you don't know your identity, you don't know your activity, and at the same time, you don't know where you are going, hindi mo alam kung saan ka papunta. You don't know your destiny. Bakit? Hindi mo kilala yung sarili mo eh. Halimbawa, kung ikaw ay estudyante, ano gagawin mo? Nagbubulakbol? Hindi. May gagawin ka, nag-aaral. Ngayon, sa papunta ang taong nag-aaral, meron yung destiny, ano yan? Makapagtapos. It's very clear, tama? Sa mananampalataya, ganun din po. Okay? Bilang mananampalataya kay Kristo, sabi diyan, ye are the salt of the earth, sabi ng verse 13. Okay? Tingnan muna natin ito kasi gusto natin tingnan muna yung context. Sa verse 13, sabi diyan, ye are the salt of the earth. Now, I want you to notice muna dito, mga kapatid. Kasi sabi diyan, but if the salt have lost its savor, okay? You have to understand, mga kapatid, actual ba talaga to na nawawala ang alat ng asin? In reality, dalawa lang kasi ang components. Sodium bicarbonate, kung di ako nagkakamali. Basta dalawang element. Other than that, wala na. So, ibig sabihin, it is impossible for a salt to lose its savor, to lose its taste na tinatawag. So, ano yung sinasabi ng Panginoon dito? Ganito lamang po, it's either asin ka or hindi ka asin. Imposible na mawalan ka ng alat. It's either asin ka or hindi ka asin. Ngayon, kung hindi ka asin, so naturally ang gagawin sa'yo, i-reject ka. Wala kang silbi, wala kang kwenta, wala kang mararating, wala kang purpose, wala kang pupuntahan. Why? You don't know your identity. Because if you are salt sa harapan ng Panginoon, you should give what? Taste. Diba? Nagbibigay ka ng lasa sa pagkain. Some of the scholars or some of the pastors, kapag ini-interpret po niya, dalawa lang lagi. Pampalasa and preservation. Okay? Para hindi masira agad kung ano man yung ilalagay mo doon. For example, ito man ay karne. O di naman kaya sa atin, familiar tayo because we are in a tropical country. Kung gusto mo na magtagal yung lamig, hindi kaagad matunaw yung yelo, lagyan mo ng asin. It is to preserve, mga kapatid, mga minamahal. And, by the way, one of the reasons kung bakit hindi pa rin tayo nararapture, kung bakit pa rin hindi hinahatulan ang mundong ito, kasi nandito pa yung mga Kristiyano. We are preserving somehow. Pero kapag nawala na yan, ayan yung judgment ng Panginoon, mga kapatid, mga minamahal. Now, again, balik po tayo. So, sinasabi ng Panginoon, God is pointing to us our identity. You are the salt of the earth. So ano dapat? Dapat nagkakaroon kayo ng nagdudulot kayo ng masarap na panlasa. Okay? Sa nagkukulangan na lasa ng mundong ito. Ano pa? Hindi lamang yan. In verse 14, ano pa sabi dyan? Ye are the light of the world. Ang ganda nito. So hindi lamang ito tumutukoy sa mga nanay bilang ilaw ng tahanan. Ganda na, ano? Ilaw ng tahanan. Ngayon kapag naging mananampalataya ka na, nagiging ilaw ka na ng sanlibutan. Diba? Ilaw ka na ng sanlibutan. Ngayon, ang sabi dyan, pansinin nyo so, identity and their activity. Kasi yung ginagawa natin, that will give us purpose. Balik tayo sa estudyante kanina. What is the activity ng isang estudyante? Mag-aral. That is his purpose. Ngayon, kapag ang estudyante hindi siya nag-aaral, he is not living his purpose. Kasi dapat yung ginagawa niya. Ganun din po dito. So sabi niyan, a city that is set on a hill cannot be hid. Okay? So kapag ilaw, lagi synonymous to light is equivalent to life. What is the great source ng ilaw sa ating mundo? Araw. Tanggalin yung araw, patay tayong lahat. Tama? Basic illustration. Nasa malayo kang lugar. Okay? Tapos, pag tumingin ka sa malayo din, okay, halimbawa, nasa bundok ka, paano mo malalaman, lalo pag gabi, paano mo malalaman pag may buhay, yung mga bayan na pupuntahan mo, may ilaw pag gabi, tama?
So pag walang ilaw, ibig sabihin, walang tao, walang buhay. Kasi nga, hindi pwedeng mabuhay ang isang tao na walang liwanag. Ganon din sa mananampalataya. So sabi dyan, ye are the light of the world, a city is set on a hill, cannot be hid. It is impossible for a light, yung liwanag na nagliliwanag, na hindi siya makikita. So ganon din sa buhay ng mananampalataya. Kung nagtitiwala ka sa Panginoon, it is very obvious sa buhay mo na nagkakaroon ka ng kapayapaan, kagalakan, imposible hindi makita yan ng ibang tao. Nagets po niyo? Kasi nga, sino nga kasi si Kristo sa buhay po natin? He is the light of the world. So ano tayo mga kapatid? You are the light of the world. The Jesus is the light of the world. Think of this, think of it like this. Si Jesus ang araw at tayo po yung buwan. Actually, yung buwan wala siyang sariling liwanag. Nagre-reflect lang sa araw. Amen? Ganon din po tayo. Wala tayong sarili nating liwanag. So, yung liwanag na nasa atin, galing ho yung kay Kristo. So, kapag nakikristo ka, imposibleng hindi makita yan. Amen? Imposibleng hindi makita yung buhay na nasa sa iyo. Imposibleng hindi makita yung purpose ng buhay mo, may direksyon. Imposible sa isang mananampalataya na ang purpose niya sa buhay is to give glory to God, and yet iba yung pamumuhay mo. You are not doing your purpose as the light of the world. So, kinakailangan, mabuhay po tayo doon sa layunin. Diba? Kung saan po tayo nakakonekta. Kanino po uli? Sa Panginoon po lamang. So, we are the light of the world. Sabi pa nga ng verse 15, neither do men light a candle. Okay? Inailin tulad pa nga sa mga tao eh. Sabi niya, kumbaga, kung ipaparaphrase ko ito, walang matinong utak, walang matinong tao ang maglalagay ng ilawan na nakatakip. Kasi hindi yun ang purpose niya. So ngayon, God is telling us, you are the light of the world. That is your identity. So what is the purpose? To give light. Okay? So what is the end now? Ito yung tinitingnan natin. What is the destiny? So identity, okay? And then activity and our destiny. Ano dapat yung ginagawa po natin? To give glory to God. Dito yung sinasabi nga sa verse 16, let your light so shine before men that they may see your good works. Okay? Bagaman, inaamin natin na yung good works natin is not of us. Diba? The Lord is giving us an opportunity to become an instrument. Imagine mo yon, gagamitin ka ng Panginoon para makita ng ibang tao yung kalwalhatian niya sa pamamagitan mo. Kasi sa atin, wala naman tayong kalwalhatian eh. Tama? Wala tayong anumang good works. Kumbaga, nag-work si Jesus, saan? Sa buhay po natin. But to be more specific, nag-work ang Holy Spirit sa buhay ng tao. Amen? Kaya di pwede katwiran yung tao ka lang. Why? Because you have the Holy Spirit. Hindi pwede katwiran na ganito na ako. No, you have the Spirit. And if you have the Spirit, binibigyan niya tayo ng kalayaan. Sabi ng Galatians, if we have the Spirit of God, we are, what? In liberty. Nasa kalayaan na po tayo. Mga kapatid, again, kapag tayo ay nakikristo, dapat kakitaan po tayo ng alin? Pagliwanag. So what is the purpose of why we shine? Number 1. Okay? Number 1. So kapag sinabi po nating shining, ulitin ko po ha, pagliwanag, ito po yung paglilingkod po natin sa Diyos. It speaks about our activity for the glory of God. Kasi nga, again, sabi ko nga po kanina, sinet na po yung identity. Okay? Kapag nakikristo ka, meron tayong ginagawa. So number 1, we do ministry not because it feels good for us. Not because it feels good for us. Hindi dahil, alam mo yun, maganda lang pakiramdam mo sa sarili mo. So when we do ministry, we're not doing it to feel good. Okay? Ginagawa natin ito, mga kapatid, upang sa ganon, magliwanag ang kalwalhatian ng Panginoon. Bagaman pinapaulit-ulit ko po itong mga pananalitang ito, kinakailangan po natin itong mas makuha in a greater context. Kasi it's not about us. So, ibig sabihin mga kapatid,
pakiramdam mo man na maganda o hindi man maganda yan, mga kapatid, gagawin mo pa rin yan kasi alam mo kung kanino mo yan ginagawa. Yan yung ginagawa natin sa Panginoon. There are times, aminin man natin at hindi, tinatamad tayo bumangon, tinatamad tayo mag-devotion. But praise be to God that even though, alam mo yan, nararamdaman mo yan, kahit pa paano dapat nilalabanan mo yan, nagpe-persevere po tayo dyan. Hindi mo yan kaya without the Holy Spirit. That's why we ask God for guidance. Every time we read, every time we share, tuwing nagbabahagi po tayo. Bakit? Ito lahat ay para sa Panginoon. Imagine po ninyo, binibigyan nyo ng katotohanan ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaten ng devotion. Amen? Na dapat, kung tutuusin, kung karnal ka lang, tulog ka na lang. Tulog ka na lang. Diba? Pwede naman yun eh. Pray na lang, saka ka na lang pray. Pero dahil binigyan tayo ng ministry ng Panginoon, and it's an opportunity to show how we love God, gagawin natin yan. Gagawin natin yan. Kaya nga hindi pinag-uusapan dito kung ano yung nararamdaman mo. Ang tanong dito, susunod ka ba? Kasi kahit sino pwede makaramdam ng katamaran. Naintindihan ninyo? Naintindihan ninyo? Lahat tayo nakakaramdam yan. Ang tanong, lalabanan mo ba yan o sasakyan mo yan? So the Bible is telling us, let your light so shine before men. So kapag nagagawa natin yan, hindi magmamalaki tayo, ay nagawa namin yan kasi magaling kami. No, not that. Nagagawa natin yan ng dahil sa Panginoon. We are focusing the light to God. So we are becoming a what? A spotlight. Ang Diyos lang yun eh. Kasi kung ako lang, nako, malakak na ako. Sa GC ng mga young people, may picture ng ganon. Devotion, nagpe-pray sila, pero siya Siyempre, hindi ko sasabihin si Dennis, nakakaya yun. Ang bira mga estudyante to. We're not making fun of him in a sense na para bang perpekto tayo. Aminin nyo man at hindi, dumadating din sa punto ng buhay nyo na, alam yan, may nagagawa ka, hindi man siguro matulog ng ganon, di ba? Meron ding similar, di ba? So anong gagawin natin nga? We need to encourage one another. Nakakaramdam tayo niyan eh. Pero wag naman sana na inantok ka ba? Bala na siguro Aldo, malaka ka. Iba na yun. Amen po ba yun? Nagigets po ninyo? Again, kahit na ano pang pakiramdam yan, as long as we obey God, iba kasi parang ititin nyo po iba naman din kasi parang pinipilit mo lang, yung nagkukunwari ka lang. Tatandaan nyo, hindi kayo tatagal. But for those people na feeling guilty ka dahil nararamdaman mo yan, it's okay kasi nararamdaman natin lahat yan. Basta malaga, yung pagsumunod mo sa Panginoon ay tuloy-tuloy. Humingi tayo ng kahabagan. Sino ba naman mga taong di nagkakamali? Lahat tayo. Sabi nga ng 1 John, kung sinasabi mo hindi ka nagkakasala, sabi yan, sinungaling ka. Sinungaling tayo. Until na ma-rapture po tayo, wala pa tayong perfectness on our own. Bagay, kahit ma-rapture, it is not our own pa rin eh. Diba? Kagaya ng awitin ng mga anak ko. Diba? It's not our own. Hindi sa atin. Kaya nga mga kapatid, we need to let your light shine. Not for your feelings, but for the glory of God. For the glory of God. Ano pa? Yung mga pinapagalitan dyan, ayan, ako, lalo-lalo na. Diba? Always think na kapag kayo ay itinutuwid, hindi yun atake sa inyo. Lagi, i-divert niyo yung kaisipan ninyo bilang instrumento ito upang mas lalo kang maging dalisay. Sapagkat walang ginto na hindi dumaan sa apoy. Walang ginto na hindi dumaan sa pagdadalisay.
Ang illustration ng iba, olive, para at least makakuha yung katas. Wala tayong olive. Anong meron tayo? Coconut, yung mantika. Alam po ba, I don't know, si Tito Ala, kung familiar sa kopra, okay, yung sanyog, kukunin yung coconut meat, tapos susunugin siya para maihiwalay, tapos dadali sa factory. Ganun din yan, pipigain din yun para makakuha yung mantika. Diba? Mga kapatid, walang mananampalataya na gusto maging puro na hindi dumaan sa pagdadalisay. Masakit? Oo naman. Amen? Walang palong hindi masakit. Walang pagtutuwid. Kahit ano pa yan, kahit sa pananalita. Kaya nga, always expect, okay, believers in Christ, na kapag tinutuwid tayo ng Panginoon, huwag ka masyadong emotional. Okay? Sapagkat sa buhay mo bilang isang mananampalataya, tinutuwid po tayo ng Panginoon kasi ang purpose po nun, para maging matibay tayo sa pananampalataya. Amen? Sana this time around, itong church na to, ganun din. Hindi yung tipong pinagalitan ka lang, hindi ka na mag-a-attend ng church. Diba? Yung tipong pinagalitan ka lang, ang daming nangyaring ganyan. Diba? Sinabi ko lang, wag lalakad yung mga bata dito. Aba, inuwi yung bata, di na bumalik. Huwag kayong ganon. Diba? Hindi ganon. It's not isang katotohanan na dapat ang focus lang natin sa Panginoon. Okay? May mga sasabi, hindi, dapat yung mga bata, oo, naniniwala ako doon. Kaso napaka-imposible naman na para bang nanggugulo na yung bata, all of your attention, wala na sa salita ng Panginoon, tapos sabihin pa rin natin, okay lang. Hindi po okay yun. Nagigets po ba ninyo? Kasi nga, my stand na dapat ang mga bata, nasa loob, actually dapat ng church yan, kasama nating sumasamba. Pero kung mag-create lang siya ng distraction, medyo iset aside muna. Okay? Amen po ba yun? Nagigets po ba? Magiging balat sibuyas po kayo dyan, hindi ka talaga lalago. Hindi ka talaga lalago spiritual, mga kapatid, mga minamahal. Because when we are doing ministry, again and again, we're doing that not to feel good. Okay? Hindi para, alam mo yun, hindi tayo nagpupula lang dito. Kaya minsan, iniiwasan, pero minsan kapag doon na sa level na parang discipleship, so meaning to say talagang tinetrain natin yung ating sarili sa mga bagay na hindi pa tayo discipline, and somehow, alam mo, we're pointing that out, so kinakailangan po natin somehow mag-grow, na isipin natin, no, hindi ito atake sa akin. Ito ay part ng paglago na kinakailangan kong tanggapin sapagkat ito ay hindi galing sa tao, kundi ito galing sa Diyos. That's why we do ministry. Not to feel good. We're doing ministry to give glory to God. Spotlight. Number 2, we're doing ministry not because of the benefit or the profit we get. We're doing ministry not because of the benefit or the profit we get. So lagi ko nang pinapaliwanag din naman ito, pag tayo nasa gawain ng Panginoon, ang Diyos ang magpapala po niyan. Make no mistake about it. Amen po ba yun? Tandaan niyo lagi yan. Hindi niyo dapat pinagpe-pray yung blessing. Ang pinagpe-pray po ninyo, matapat kayo. So pagkat oras na maging matapat kayo, dadalo yung pagpapala naturally. You don't have to pray for blessing. It will come out naturally. Walang matinong tao nagsabi sa mangga, oy, mangga, bigyan mo akong bunga. May problema ka nun. Tama? Pero gagawin mo, aalagaan mo yung mangga, didiligan mo, tatanggalin mo yung naging isagabal kung bakit hindi siya mamumunga, and eventually, darating ang tamang panahon, dahil nagpagod ka, according to Galatians chapter 6, at diba, magbubunga siya eventually. Galatians chapter 6 verse 9. Ano kasi sabi doon? Be not weary in well-doing,
For in due season, ano sabi doon? We shall reap if. Bakit kaya sinabi yung kasi may mga pagkakataon na, you're doing all of this stuff, pero, alam mo yan, hindi ka nasa tamang karakter. Bakit, Pastor? In James, sinabi din yun we need to develop patience. Actually, patience is one of the characteristics of faith. Amen? Kinakailangan sa lahat ng bagay. Sa mga bagay na inaasahan natin. Ibig sabihin kasi ng pananampalataya, according in Hebrews chapter 6, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not... Hebrews chapter 11 pala, sorry. Hebrews 11:1. It's very clear, mga kapatid. So, balik mo tayo. Kung bakit po tayo naglilingkod sa Panginoon, it is not because of the profit we get. Okay? So, sa mananampalataya, ang paglilingkod niya, isang kagalakan ito sa Kanya. Isa itong buhay sa Kanya, na kapag nawala, hindi kompleto ang buhay po niya. Kaya natutuwa ako in our church that some of you masyadong natotrouble kapag hindi nakakapag-attend ng gawain, kagaya ng prayer meeting. Hindi kayo yun. Kundi ang banal na Espiritu po yun na nasa inyo. And if you are here today, at wala ka pa sa ganung level, you have to pray to God. You have to get close to God. Kinakailangan natin mapalapit sa Diyos. Kasi dapat ganun yung impact. Yung tipong hindi ka mabubuhay kung malayo ka sa gawain ng Panginoon. Amen? To be more personal, hindi ka mabubuhay kung malayo ka sa Panginoon. So, saan parehas lang yun, pero sa atin magkaiba ho yun. Amen? O, baliktad yata. Kasi pwede kang malayo sa Panginoon, pero nasa gawain ka ng Panginoon. Kasi pwede, depende kasi sa motibo. Kaya nga, ang Diyos na nakakabasa ng puso, glory to God. Alam na Diyos, wala nasa puso nyo ngayon magang ito. Amen? So, we are doing ministry because that is our identity to give glory to God. Ministry is an opportunity because of our relationship to Him. In-explain ko po ito sa mga bata kahapon. Okay? Ang ginagawa ng church, una, worship. It's our connection to God. And when we talk about worship, it speaks about our relationship. Hindi lamang tutuwing prayer meeting, hindi lamang po tutuwing worship service. It's a personal thing to us. So kapag nasa ministry ka na, again, it's another opportunity ito para sa atin. Na maipakita sa lahat kung gaano katakila ang Diyos na pinaglilingkuran natin personal. Kung ano yung ginagawa personal, it will and it should reflect in the ministry. Kapatid, huwag kayo magkakamali. Please, nakikiusap po ako sa inyo. Marami ko kayong makikita ministry sa paligid. Okay? Pero ang tanong, gaano ba kalapit sa Diyos itong mga taong ito by doing the ministry? Nalulitin ko, pwede ko kayong gumawa na malayo kayo sa Diyos. Hello? Remember si Hophni and Phinehas? Nasa temple sila. In fact, nandoon sila sa harapan. Alright? They are doing the ministry, but their identity, ano ang identity nila? They are the sons of Belial. Temple people ho itong mga to. Kahit na anong sabihin ng mga tao, kahit anong i-label sa kanila, they are priests, they are workers of the temple, pero sa harapan ng Diyos, anak sila ng demonyo. Kasi pwede na malayo ka sa Diyos, pero nasa gawain ka. Nagigets po niya? Sana kahit na nasa gawain ka, dapat maayos ang relasyon mo sa Diyos. Amen? Hindi ko sasabihin kapag nasa Diyos kayo at nasa ministry, magiging matagumpay ang ministry. Actually, hindi ho ganon. That's not how it works. Amen?
Lalo na sa mundo natin, iba't iba ang definition po nila ng katagumpayan. Sa atin, bilang isang mananampalataya, as long as you are obeying God, you have a good relationship to God, you are prosperous or victorious. Ganun dapat yung definition po natin bilang isang mananampalataya. Okay? So, pangatlo, dito tayo magwawakas. Okay? So, we're doing ministry not because of the profit we gain. Pangatlo, not because of the profit we get. Pangatlo, not because of the praise we gain. Okay? Not because of the praise we gain. Kanina, profit. Okay, kapalit. So, dito naman, yung ego mo. Okay? Yung ego mo naman, we're not doing ministry, we do ministry not for the praise or applause we gain. Alam niyo, very crucial po ito, mga kapatid. Okay? At gusto ko i-check na yung mga sarili niyo po dito. Di ba? Kanina sabi natin, not because of the profit. Paano, let's say, for example, sa paglilingkod po ninyo, nakakaranas kayo ng kahirapan, magpapatuloy po ba kayo sa Diyos? Paano kung mananampalataya kay Kristo, bawat apply mo, hindi ka nakakatanggap or hindi ka natatanggap sa trabaho pinapasukan mo? Magpapatuloy pa ba kayo sa paglilingkod kay Kristo? Our ministry, hindi yan nadi-defined, okay, ng mga bagay na pantao. Lagi sa Diyos po ang kaluwalhatian, mga kapatid, mga minamahal. Have an attitude like Job. Na yung mga bagay na kahit mawala sa kanya, isa lamang konsepto yun sa buhay. The Lord gives, the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Ano konsepto yan? Hindi lang kung ano yung makukuha mo. At dito sa pangatlo, hindi lang dahil napapapurihan ka. Egotistic ang tawag ho doon. Man-centered. Egocentric. Cat Christian, if you will. Because all about you. So minsan kapag hindi ka na napapansin, hindi ka na magpapatuloy. Hindi yan ang totoong pagiging mananampalataya kay Kristo. Because the glory of God should shine in you. Even in your lowest, even if no one notices you. Kasi may mas nakakakita. Sino yun? Ang Diyos. Ang hirap maging Kristiyano sa panahon natin ngayon. Kasi the very definition of Christianity nowadays, na totoo kang Kristiyano kapag nagtatagumpay ka on an earthly level. Yung tipong lahat ng estudyante, masasabi natin na nasa Panginoon kayo kapag magna cum laude kayong lahat. Hindi ganun ang pagiging Kristiyano. Magna cum laude ka man o hindi, lahat ng bagay sa buhay mo, pinagpapasalamat mo sa Panginoon. Maliit man yan o malaki. Kaya proud ako sa mga college level natin. Okay? Hindi dahil, yung kay Reynalyn, pinost ko yun, hindi dahil nag-magna cum laude siya. Actually, baliktad eh. Sa totoo lang ito, actually, i-share ko dapat to sa Cat and Dog Theology, pero share ko na rin sa inyo. Ang napansin ko, dun sa pinost ko, ng mga nag-graduate, ang daming likers. Ang lagi, congratulations for your achievement, etc. Lagi ganun yung thematic. Pero sabi ko, where's the glory of God? Kasi that's the very reason kung bakit ko pinost yun. Kaya pansin niyo, hindi ko hin-highlight doon kung ano yung nakuha ni Reynalyn o kung ano yung nakuha nila. Kasi gusto ko makita nila doon yung kalwalatian ng Diyos that in spite na itong mga batang ito ay nag-aaral, pwede lang sabihin na maging busy sila sa pag-aaral at di nakapag-attend ng prayer meeting, pero nagawa pa rin nila. Alam mo, nalungkot to ako. Wala akong nakakita nun. Nakita lang, congratulations, nagtapos kayo, etc. I mean, bilang pantao, syempre matutuwa ka. They appreciate that. But purpose is to become a dog Christian kasi ang nakikita mo is not about the applause of people. Sino nakikita mo? The Master. May ginagawa ang Panginoon sa buhay ng mga batang ito. Kaya bilang pastor, natutuwa ako na nagtapos kayo na hindi nyo napabayaan
gawain ng Panginoon. Sino pastor ang di matutuwa? Sabi ko nga nung Wednesday, if other pastor is dreaming of that, ako, I'm living the dream. Di ba? Amen po ba yun? Maraming pastor nangangarap doon. Lagi nilang, ay kasi mga namin, nag-aral na ng college, naging busy na. Lalo na nagtrabaho, nawala na. Ayun lang, nagtatype sila. Ako na mapangiti-ngiti na nagpapasalamat sa Panginoon. Na ang prayer ko, ang mga young people namin hindi ganun. Tapos ang prayer ko, sana hanggang sa pagtatrabaho nila, ay magbigay pa rin sila ng kaluwalhatian sa Panginoon. Na kahit na sabihin natin, nung nag-aaral sila, nagpatuloy yan. Anong ginagawa niyo mga kapatid? Nagiging ilaw kayo. Okay? Nagiging ilaw kayo ng sanlibutan ito. At higit sa lahat, hindi lang ba sa ilaw, nagliliwanag kayo para maipakita nyo kung sino ang Diyos sa buhay po ninyo. Actually, hindi lamang sa kanila mga kapatid, sa atin pong lahat. Sa atin pong lahat. Hindi mo kailangan maging malaki-malaking spotlight para lang magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Kahit sa maliliit na paraan. Diba? Ang Diyos kasi ang dapat mapasaya natin. Ay, Lord, wow. Alam mo yan? Kitang-kita kita. Diba? Kahit na sa kahirapan namin, hindi ako nag-aalala kasi kilala kita kung sino ka at ano yung karakter mo. Bagaman nakakaranas ako ng kahirapan, I know you are the great provider. And if you are experiencing this kind of situation, yung mga ganitong karanasan, alam pa rin namin na ikaw may control ng lahat ng bagay. And this happens for your glory and your glory alone. Ano dapat? Ay, maniwala ko kayo. Wala nang masasaya pa sa isang mananampalataya na mabuhay siya na alam niya ang kanyang layunin. At ano ang kanyang layunin? Bigyan ng kaluwalhatian ang ating Panginoon. That is the purpose of why we shine. Tayo po lahat tumayo. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, kami po'y nagpapasalamat ngayong umagang ito. Panginoon Diyos, alam po namin na maraming bagay dapat po namin ayusin. Salamat sa paalala na yung banal na salita that we need or we have to shine for your glory, O God. Kami nga rin nag-aalaga ng aming anak, naglilinis ng aming bahay, doing our business, studying, wag po nawa mawala yung konsepto na dapat po kami magbigay ng kaluwalhatian. Father, we understand that doing ministry is an opportunity to give you glory, O God. And we're doing it not because it feels good. Ang gagawin po namin ito, Panginoon, kasi alam po namin at kilala po namin kung kanino po namin ito ginagawa. In spite of all the feelings we have, help us, Lord, na maging tapat kami sa inyo sa paglilingkod po namin sa inyo. Ganun po, Panginoon, we are doing the ministry not because of the profit we get. Lord, may profit man o wala, tulungan niyo po na tuloy kami sa aming paglilingkod sa inyo. Kasi karapat na ang bukid paglilingkod. We're doing the ministry not for the applause, not for the praise that we gain. Lord, tulungan niyo po kami na lagi po namin isaksak sa aming puso at isipan na ang paglilingkod ay hindi para mapapulihan po kami. Kundi maibalik po namin sa iyo ang papuri sapagkat hindi po namin magagawa ang lahat ng ito kung wala po kayo sa buhay po namin. Forgive us for the times, O Lord, na nagtatampo kami na hindi ho napansin yung aming ginawa, hindi ho napasalamatan yung aming ginawa. Ang dapat po namin maalala, Panginoon Diyos, ay kung gaano po kayo kalakila na ginamit niyo po kami sa paraan na kagustuhan niyo po. Dalangin po, Panginoon Diyos, sa matutunan po namin ang lumaka ng may kayusan at ng may kabanalan sa iyo. Father, thank you so much for the opportunity to preach your word and to declare your goodness sa buhay po ng bawat pananampalataya. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, na maibalik po namin sa iyo ang nararapat na kapurihan na dapat po namin gawin
bilang mga anak mo at bilang mga nilikha mo sa iyong harapan. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, na minsan pa, kalwalatian mo, patuloy na magliwanag ngayon buhay. Ito man ay sa aming tahanan, sa aming trabaho, sa paaralan, at maging sa aming paglilingkod. Salamat po ng marami, Ama. Binabalik po namin sa iyong papuri, yung pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat sa Panginoon. Palakpakan po natin siya. And once again, yan, palakpakan